Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po, yan. Sa ating panahon, lahat ng tao, halos meron ng mga reliyon na kinabibilangan. Pero, iba-iba ang pangalan ng tawag sa kanila. Po, kapag tinanong mo, sabi niya, mga miyembro kami ng Saksi ni Jehovah. Ay, tanda-tindahan ako eh. Ay, Iglesia ni Cristo ako. Ay, Katoliko ako. Ay, Sabadista ako. Lahat na. Kapag ang tinatopic mo is about God Word, kapag inahalok mo sila ng Bible study, yan ang entrada nila. Ano po? Yung kanilang kinabibilangang reliyon. Para bang kapag pinuntahan mo, nilok mong Bible study, para bang nung araw, meron po akong narinig eh. Alam ko na lahat yan. Kita nyo po? Assuming ang tao, pagka may reliyon siya, wala na siyang problema pagdating sa Diyos. Opo. Yan. Ganon ang napapansin natin sa buhay ng mga tao ngayon. Oh. Opo. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isang nanonood ng bidyong ito. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kung sila man po may kabigatan sa buhay iyong paghahanin, at kung mayroong mga iba't ibang klaseng karamdaman iyong pagalingin. Maraming salamat po aming Diyos sa ngalan ni Yesus. Amen. Madalas ako, natatanong din ako, hindi ko po sinasabi kung ano reliyon ko. Yung iba naman, sabi nila sa Facebook, sa YouTube, buti yung iba po, humingi pa sila ng permission ko eh, na bigyan ko silang pahintulot na hindi naman sila nakikipag-comment sa akin, kundi ipopost lang nila yung kanilang paniwala. Yung maganda itong ginagawa, yung Muslim. Okay, welcome yun. Yung ano paniwala mo, sabihin mo. Sabi kong gano'n. Wala problema sa akin yan. Yan ang paniwala mo. Yan. Yung iba naman, makikipag-diskusyon pa sila sa Facebook. Ang problema lang, doon sa mga post ko, nagko-comment sila, pero wala silang pinopost na talata ng Biblia. Ano? Basta, kung hindi nila nagustuhan yung post ko, yung video, nagko-comment sila. Kaya sabi ko, kung maaari, lagyan nyo ng talata ng Bible, yung inyong gustong sabihin. Ako, welcome sa akin yung ganon eh. Hindi yung may video ako pagkatapos, hindi mo lang nagustuhan, magsasalita ka ng sarili mong opinion. Hindi naman ganun tama. Kailangan, sabi ko, kung kontra mo yung binabasa ko sa Biblia,
kumontra ka, pero gumamit ka rin talata ng Biblia. Ano po? Kaya, minsan po talagang ganon, sabi ko nga sa kanila, kayo ka ako, pag pumuputi ang politiko sa inyo, humihingi ng tulong, merong involved na pera dyan. Kayo pong nanonood ng video ito, kapag ang isang politiko lumapit sa grupo ng isang reliyon, sigurado, mayroong pakinabang yun. Kaya ang tawag doon, bili ng boto. Pupunta si politiko sa iyo, sa simbahan mo. Siyempre, sinong kakausapin? Yung mga namumuno. Pagkatapos yung namumuno naman, ipagdadasal mo yung politiko na sana manalo sila. Siyempre, ang kapalit nun, bago alis si politiko, yan, maaaring magdodonate yung bagay na in kind. Or, either naman, magbigay siya ng pera. In form of pasasalamat. Walang politikong lumapit sa mga simbahan na walang iniwan. Kaya yung politiko, bumibili siya ng boto. Yung simbahan na pinuntahan niya, halimbawa, naglagak siya ng 100,000 in form of pasalamat. Kasi merong ako napanood sa telebisyon nung araw Pinakita po yung sobre Kanya lang sabi niya, in form of thanks o parahan ng pasasalamat. Sobre pinakita, may laman na pera. Siyempre, pag sa simbahan ka, tatanggapin mo naman. Hindi mo naman inuurirat kung saan galing yung pera na yon. Tatanggapin mo, siyempre. Kaya yung mga politiko, para manalo sila, yan. Merong isang pangyayari po sa Miring Pangasinan na nakalimutan ko nung taon yun Napanood ko po sa National News. Naglagak siya ng 30,000. Siyang dadalin. Bandang huli hindi po siya nanalo. Yung pala nalaman niya, meron palang nagbigay na mas malaki sa kanya. Ang ginawa niya, binalikan niya po yung simbahan at binabawi niya yung 30,000. Kasi po hindi siya nanalo di doon pa lang halata-halata, meron talagang involved na pera. Yung iba naman, sa pamamagitan ng in kind. Noong araw po, nakakita rin ako, siyempre, yung simbahan mo, nasa tabi na ng kalsada. Yung isang politiko, hindi ko na po sasabihin, na pagka-mayor, naglalagay siya ng ilaw sa kalsada. Pero pagdating doon sa simbahan, dahil sa nasa tapat ng kalsada, iba po klase yung ilaw na nilagay doon. Di para meron siyang pinapaboran, di po ba? Kasi politiko siya. Kapag politiko ka, sumasawsaw ka sa politika, lahat ng reliyon niya, yakapin mo. Kahit hindi mo ka reliyon, pupuntahan mo. Sisimba ka pa nga doon Yung iba naman, hindi sila sumisimba ron. Binibigyan sila ng pagkakataon ng leader ng simbahan na kanilang pinasukan na makapagsalita kahit papahano ng ilang minuto. Pero siyempre, bago lalayas yung politiko na yan, meron pong yan. Ika nga, may pagimkim. Kaya yung politiko ngayon, siya po yung author ng kawalangian. Bakit po? Pamimili ng boto. Sasabihin niya, hindi, kaya ako nagbigay ng pera, tanda ng pasalamat ko. Kaya nangyari po, yun, napanood ko yun, pinagkita. Sabi, forma ng pasalamat.
Ngayon, meron mga ibang simbahan, nung nabuking na po yan, na binabawi yung 30,000, alatang alata eh, mukha silang pera. Simbahan, mukhang pera. Eh sabi sa Bible, huwag kayong magmukhang pera eh. Ang pera, hugat ng lahat ng huri ng kasalanan. Wala po kayo. Eh sabi nga eh, kung sa loob naman binigay eh. Kung hindi lang election, hindi na ka naman bibigyan ng pera niyan eh. O sige nga, pagkatapos ng election, babalik pa kaya yan para magbigay ng pera? Babalik yan pagdating ng may election naman. Para bang assurance kapag lumapit sa simbahan, pinagdasal pa ng leader, parang yung politiko masaya siya. Para niya nakikita-kita na siya mananalo. Siya mananalo. Eh natalo. Kaya binabawi yung pera. Kaya ngayon, ginagawa ng iba simbahan, bino-broadcast nila na hindi na sila tatanggap ng anuman sa mga politiko. Yung iba naman hindi naman kami tumatanggap eh. Hindi-deny pa nila eh. Oh. Kaya sabi ni Satanas, oh, yay, tama ka, magsinungaling ka na magsinungaling. Si Satanas, sama ng mga sinungaling. Ba't kaya hindi nila kayang aminin sa, halimbawa, sa pulpito nila, oh, nagpunta si ganito. Kasi usually, ang mga politiko, pupunta lang, babati, then aalis na. Oh. Kung ako yung leader ng simbahan, kapag papunta yung politiko, siyempre, dahil pumasok siya ng tao, tatanggapin ko siyang tao. Kung ano yung gusto niya, pag-pray mo, kung bigyan mo siyang pagkakataon para na siya nangangampanya sa loob ng simbahan, di magsalita siya. Kung ako leader kapag nagbigay ng pera yung politiko, siyempre alis na yung politiko, ihatid mo ngayon sa pintuan ng iyong simbahan. Pag binigyan ka, o ano man ang binigay, ipakikita ko sa mga miyembro. Ito ang binigay ni politikong ganito. Pakikita ko. O kung ano man yung material na bagay, in kind, sasabihin ko sa mga miyembro. Binigyan tayo ng ganito. Halimbawa, wala kang aircon. Nakita ni politiko, wala kang aircon. Binigyan tayo ng aircon. Sasabihin ko sa harap ng mga tao. Eh, yung mga yung mga leader na simbahan, hindi nila sinasabi eh. Pero ang totoo, talagang meron pakinabang. Kanya lang, katwiran, hindi naman namin hiningi. Tama nga naman, hindi nila hiningi. Pero, parang yung leader na simbahan, sila po yung konsentidor. Bakit ko sinabing konsentidor? Both buying yun eh. Pupunta sa simbahan mo, makikiusap, idadalin nyo ko. Tapos, ito po yung pasalamat ko, nakasobre. Inform mo pasalamat. Pero totoo nun, ito po yung bayad sa inyong mga boto. Di po ba? Diyan palang maliwanag na eh, yung korupsyon. Yung politiko, ang pasimuno ng korupsyon. Kaya pag nakaupo na, bawa, nilapitan niya simbahan, 10. Kaya nagbigay na lang ng 100,000 kada simbahan, magkano rin po yun, Siyempre, pag naupo na, hindi naman papayag na hindi niya babawiin yung pinamigay niya. Gagawa siyang parahan na hindi alatado na babawiin lahat yung pinamigay niya sa mga simbahan. Kasi po, sa susunod na eleksyon, gagawin naman niya ng puhunan yun. Kanya lang, pag natalo siya, umanda ka. Ikaw nasa simbahan, baka babalik yan, babawiin yung pera.
na pambili ng boto niya sa inyo. Kaya kung minsan, yung leader ng simbahan, siya pa yung kusintidor. Kusintidor sa corruption. Paano po titunuan ang bansa natin ng ganyan? Paano tituno yung simbahan? Ay ang ating bansa. Kaya nga, nung panahon ni GMA, naalala ko, nag-number 1 po tayo sa buong mundo. Saan? Corruption. Sabi ko, nag-number 1 tayo pero sa kawalang yan. Panahon ng GMA yan. Number 1 sa buong mundo ay yung sa survey sa corruption. Nakakaya. Nag-number 1 ka dahil sa corruption. Kaya tandaan niyo po yan. Reality po tayo, Wala tayong tinatago. Ako nga lang Sa bagay, yung pangangaral ko naman po, pagsishare ko ng Word of God. Siyempre, ewan ko kung corruption ba yun. Hindi naman siguro. Pagkatapos mag-Bible study, pinakakain po ako. Halimbawa, tanghalian. Pakakainin ako ng tanghalian. Hindi naman po siguro corruption yun, Tumatanggap po ako ng offering sa kanila para magamit din po sa pangangaral. Ako sinasabi ko, baka sabihin nyo, ikaw naman. Iyon po ang aking Bawa, nag-Bible study po kami. Sabi nila, pastor, ito, dagdag mo na lang sa offering. Ako naman, sabi ko, hindi ko po tatanggapin yan. Kailangan nilagay mo sa sobre yan. Yan. Nilalagay po sa sobre. Tapos, yun po, ginagamit naman sa mission. Bilang mangangaral, katungkulan mo rin naman kumain. Kaya lang naman na nangangaral ka sa salita ng Diyos, wala kang kakain. Yan. Ako sinasabi ko ito. Kinakakain ako, binibigyan ako ng merienda, meron pang pagkakataon kung medyo malayo yung pinupuntahan ko, inaabutan po ako ng pamasahe. Kasi wala naman po akong pinagkukunan Bawa, pumunta ako sa Bulacan, meron akong Bible study doon. Yun. Bibigyan po nila ako ng pamasahe. Para lang may pamasahe. Minsan po, meron po akong Bible study nung araw. Pagkatapos namin mag-Bible study, ako po yung nagpapakain, nagpapamerienda. Ako naman yung nagpapamerienda. So, ang ginagawa ko po, naghanap po ako ng sponsor na pag naipon ko po yung sponsor na yung pera, yung binigay nila, sponsor, pinabibili ko po ng pagkain na pagkatapos Bible study, kakainin po namin yun. Hindi ko po binubulsa yun. Binibigay ko po yun doon sa iiwanan ko ron na, ito, sa susunod, pambili mo ng merienda ito. Kaya pagdating ko ron, nagluluto na sila ng merienda. After ng Bible study, kakain po lahat. Corruption po ba yung ganon? Hindi naman politiko yun Hindi po sila politiko. Yan. Yung iba naman, meron ko naranasan na nag-aspire ng tumatakbong councilor, city councilor. Pinapunta po ako. Pinuntahan ako sa bahay ng mga staff niya. Sabi ko, saan ba yung opisina niyo? Pinapupunta ako sa opisina nila. So, nung nandun po kami sa opisina, wala naman yung counselor, yung nandun yung pinagkakatiwalahan niya. So, ako po, ugali ko kasi may dala kong Bible araw-araw kung saan man ako pumunta.
So, Bible study ko po sila para makarinig sila ng salita ng Panginoon Diyos. At pagkatapos, yun nga po, nag-offering sila. Oh, at saka binigyan ako ng ano po, isang kilo, 2 kilong bigas yata yun, na mayroong kasamang may noodles, may kape. Ako naman, kinuha ko naman yun, siyempre, pagkain yun Pero yung pera, ginamit ko naman po sa mission. Hindi ko po, nire-remit ko po yun sa pastor, na kung saan doon po ako. Nagagamit po sa mission. Ano po? Yan. O, corruption po ba yon? O baka naman sabihin nyo nagbigay ng pera. Ano po yun? Offering po yan para sa mission. Iba naman yung pupuntahan ka, yung buong kongregasyon mo, magsasalita sila at saka sila mag-iiwan. Parang binibili nila. So, hindi naman ako nagpapabenta. Nagpunta po lang ako ron, nag-Bible study din, binigyan ako ng, yun nga, yung sinabi ko. Hindi ko masasabing form of corruption po yun. Kasi po, wala naman po akong pinagsasabihan na iboto nyo. Wala, kaharap ko yung tao niya. Yan. Ano po? Yan. Kaya kung minsan po, lalo na ngayon, nagkakagulo na po sa bansa natin. Ano po? Dahil po sa ingay ng politika. Yan. Sa Bible po, tingnan na lang natin meron po tayong babasahin dito po sa hanapin ko lang po kasi po wala naman tayong kodigo o outline. Yan. Tingnan lang po natin dito. Hanapin ko po dito po sa Lucas, ang sabi po ng Panginoong Yesus sa kanyang alagad sa 10:1. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila'y sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puhok na pupuntahan niya. Yon. Ngayon, pagdating po dito sa 7, makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang iayin sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Ayun, po? 8, pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang iayin sa inyo. 9, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yung po palang sa kasaysayan ng mga 72 alagad isinugo ng Panginoong Yesus. Isa sa mga binanggit ng Panginoon, kapag papasok ka sa bahay, yung iyain sa yung pagkain, kainin mo. Kaya ako po, karanasan ko talaga, nag-house po ako. Pinakakain po ako. Hindi ko naman tinatanggi yun Pagkain yun, inaalok akong pagkain. Kinakain ko naman po. Ngayon, kung mag-offering man sila sa akin ng pera, halimbawa, yung meron po akong pinupuntahan,
Hindi ko naman sila iniingan. Kasi po, siguro karanasan nila sa kanilang mga church. Nagbibigay sila ng offering. Kaya nung after ng Bible study ko po, may nag-offering po sa akin. So nilagay ko po sa sobre, nakikita nila. Yan. Sabi ko nga po, nire-remit ko rin po yun para magamit sa misyon. So, ganyan po nangyayari sa aking personal evangelism. Nag-offering po sila. Hindi po yun anong tawag doon? Hindi naman sila politiko. Yan. Anong sabi rito? Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Pinagpipray po yung pamilya. Kung mayroon may sakit, ipag-pray mo. Oh. Kung ano man yung kanilang daladalain sa buhay, ipag-pray mo sila. After ng Bible study, ano po? Maliwanag po, hindi po pala masamang kumain o tumanggap ng pagkain. Ayan. Minsan, sa aking pangangaral po, in public, merienda. Ay, talagang ganun eh. Oh. Minsan, kasalukuyan ko nangangaral po, may nagbigay ng kape, nagbigay ng soft drinks in bottle. Sabi ko, paano ba ito? May soft drinks in bottle, meron pang kape. Sabi ko sa kanila, di naman po pwedeng inumin ng sabayan, baka lumugmok yung tiyan ko. Katuwa ng mga tao, nakakapakinig sila ng ebanghelyo, pero hindi po yun suhol. Maliwanag naman ang sabi ng Panginoong Yesus eh. Ang Panginoong Yesus na pinagsabi. O, tingnan nga natin. Pagpasok ninyo sa isang bayan. At tinanggap kayo. Kainin ninyo ang anumang iahin sa inyo. Ngayon, yung pera, ganito lang kasimple po yan. Sabi ko nga po sa inyo, kung minsan napupunta ako sa malayo, nagbigay sila ng pamasahe, pwede ko pong gamitin yon as in pamasahe at saka snack kung gugustuhin ko. Siyempre, bumiyay ka malayo eh. Baka sa kalagitnaan ng biyahe, magutom ka, di bumili ka ng snack. Hindi po, yun, sa akin hindi corruption yun kasi hindi naman po politiko yung pinupuntahan ko. Tao. Ano po? Yan sabi ng Panginoong Yesus yan. Huwag po kayong mag-hesitate. Kaya sabi ko po magbigay kayo. Pag meron kang nangangaral, kung gusto niyong bigyan nyo. Nangangaral eh. Kahit nabigyan mong pera yon, pag nagutom, pwede niyang gamitin yon. Hindi naman po pwede kainin yung pera eh. Ano po? Tignan pa natin dito sa iba yung sa politiko lumalapit sa iyo. Talagang corruption yun. Vote buying yun. Binibili niya ang inyong mga boto. Ang nakalagay po rito. Ito po. Ikalawang Korinto 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan
upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ano po? Yun po sinasabi ko. After ng Bible study po, na sa aking karanasan, may nag-o-offering naman. Hindi ko po tinatanggi yan. May nag-o-offering, sabi nila. O saan nilang binibigay? Hindi ko po sinabi sa kanila na, oy, aling ganito. Yan. Hindi po. Yung kumisan nga po, tinatanong ko sila eh. Kasi po, sa hirap ng buhay, kumisan na nare-realize ko din po na dumadahing sila. Pero ang nakalagay po rito ay magagawa ng Diyos na pasaganahin ko sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yang pagkakaloob po sa pangangaral, mabuting gawa yan. At sinusuportan mo po ang ministry. Oh. Halimbawa, ako po, nagbigay ka sa akin ng offering. Kaya kumisa sabi ko eh, huwag ka na mag-offering kumisa. Nasasabi ko rin po yun. Pero mali po yun. Parang pinipigilan mo yung tao. Ano? Lalong sumagana. Para nagiging dahan ka ng pagpigil ng blessing sa kanya. Kaya kumisa sabi ko, may pang-offering ka. Talagang sinasalita ko po yun. Kasi alam ko, sa kanilang pagtulong sa misyon, kasi po yung gumawa ka na mabuti sa iyong kapwa, mabuti yun. Yung pakainin mong kapwa mo, o abutan mo ng pera para pagkain niya, mabuti yun. At gagantihan naman ng Diyos yun kasi mabuti yun. How much more kung yung nagmimisyon, ang inaabutan mo ng tulong? Ang masakit lang dyan, yung sinasabi nilang nagpapalimos daw ako. Isipin nyo po, ang bintang nila sa akin, nagpapalimos ka eh. Hindi po ako nagpapalimos. Sabi ko, yung nagpapalimos, makita nyo naman ang itsura. Hindi ko naman sila inaano. At tignan ninyo yung itsura ko, malayo naman ang diferensya. No. Hindi po nagpapalimos. Yung iba, ganun ang birada nila. Nagpapalimos. Hindi po. Kaya mali naman kayo kung sinasabi ninyo na yung nangangaral sa inyo, binibigyan nyo ng makakain, binibigyan nyo ng pamasahe, pang merienda. O sabi ng iba, pastor, pang merienda mo. Hindi man nila ako mapamerienda, pang merienda mo. Ganun po. Ibig sabihin, kaya po sila nagbibigay, nagpapakain, may bigin po sila sa salita ng Diyos. Ano po? Binigyan mo na salita ng Diyos, ang gagawin nila, bibigyan ka naman ng material. Pero hindi po after ng material, hindi ko po hinahanap yun. Sa totoo lang, kahit mga damit po, binibigyan ako eh. Siyempre, binibigay nila yung damit, di ko kunin ko. Pero pinamimigay ko rin po. Sa isang pagkakataon po, after ng Bible study namin, may nakalahan pong merienda. Tapos, yung merienda na iba, o yung tinapay, nilagyan ng palaman, pinadadala pa nila sa akin. Ang ginagawa ko naman po, pag napunta ako sa isang bahay na salat din naman, binibigay ko po yung dala kong merienda na binigay nila sa akin. Siyempre, binigay na nila sa akin yun eh. Ano man ang gawin ko ron, ako na po magpapasi. Akin na yun eh. Ano? Limbawa, sabi nila, limbawa, yung Pasko. Pastor, pamasko mo. Hindi.
Ang ginagawa ko naman, yung binigay nilang pamasko sa akin, pinamimigay ko rin bilang pamasko naman sa iba. Kumbaga dumaan lang sa akin eh. Oh, binigay banda rito, kinuha ko. Binigay ko naman sa banda rito, pamasko. Kasi alam ko po yan, gawang mabuti yun eh. Kung walang malis ang pagtulong mo, pagbibigay mo ng pera sa mga ngaral, alam naman ng Diyos yun, nababasa niya po yung isip natin eh. Kung meron kang malis. Oh. Kaya ako, sinasabi ko po, baka sabihin ninyo, may nagpapakain. Kung minsan pagkain, nakabalot. Oh. Kagaya nung isang bahay na pinupuntahan ko po. Kung ano yung meron sila, pinagbabalot ako. Pag hindi mo naman kukunin, parang nagtatampo daw ako. Para bang sa kanila, masaya sila kung hindi ko naman kukunin. Sa isang pagkakataon po, para bang, ay, siguro po dahil sa pagmamahal nila sa salita ng Diyos, pag nabahaginan ko sila, sa isang pagkakataon sa ospital po eh, sabi nung isa, di na Bible study ko po yung isa, ibang kama, then lumipat ako sa ibang kama, Bible study ko po sa ospital Tapos nagselos po yung isa. Dahil kasi pinakain ako ng merienda nito. Kaya sabi nito, nung sabi niya sa akin, gusto mo pala magmerienda. Ba't di mo sinabi sa akin? Ang tingin nila, parang gusto ko magmerienda. Hindi kako. Hindi po ako humingi ng pangmerienda o merienda. Yun po'y kusa nilang ginawa yon na pinakain sa akin. Hindi po ko after sa merienda, ang nagpunta po ako sa ospital para mag-share ng Word of God. Yan po ang purpose nun, wala nang iba kako. Kaya huwag ka naman magselos kako. Na baka akala mo, hindi po kako. Kusang loob nilang pinamerienda ako. O kaya, ganitong gawin na lang natin. Sa susunod, sige, para naman wala kang masabi, di, ikaw, gayain mo sila kako. Para lang po maano siya, ma-comfort. Parang selos na po yun. O isa isang pagkakataon po, Bible study. Habang kumakain ako. Aba, maniwala kayo, yung nanay, siya pa nagsasandok ng kakainin ko. O, kita nyo po. Habang kumakain ako, sinasandokan akong pagkain nilalagay sa plato ko. O, ganon po sila anong ba tawag dito? Sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Bakit po? Nakapakinig na sila ng salita ng Diyos. Nakakain silang spiritual food. Sabi nga ni Pablo, wala ba akong karapatan na makinabang kung ano man ang meron kayo? Sabi niya. Sabi ni Pablo, nagtatanim ako ng salita ng Diyos. May karapatan din ako. Kung kayo man ay nagbibigay, sabi ni Pablo. Kaya yan. Walang malis. Walang malis. Pero iba naman po yung pupunta yung politiko sa iyo. Iboto nyo ako, dalhin nyo ako. Dahil alam mo, meron kang paginabang, pag wala na si politiko, ipagpipray mo pa Sasabihin mo pa sa iboto nyo yan. O hindi po ba may mga leader ng simbahan na ganyan? O yung iba na. Yung iba, ibang forma, pero alatang-alata na. Yung mga ibang leader ng simbahan. Kaya yung sa akin, hindi po corruption yun. Kung meron man pong mag-offering sa akin, pamasahe ko. Kasi may mga lugar na kailangan mamasahe ka wala naman po akong trabaho, wala akong pera.
Oh, kung bigyan ba nila ako ng pamasahe, masama po ba yon? Palagay ko hindi. Gawang mabuti yun. Isipin mo. Ah, kung meron man magpamerienda, kung minsan karanasan ko po eh. Oh, nagpunta ako sa isang lugar, naglalakad, wala po pamasahe, walang pera eh. Uwi rin ako, naglalakad, walang pera. Oh. Eh, ganun po talaga eh. Nagmi-mission ka po tungkol po sa salita ng Panginoon. Ang importante yon, na ibahagi mo yung salita ng Diyos sa kanila. At ang Diyos naman po, hindi niya kalilimutan yung ginawa mo. Sa, tingnan natin ano, sa Hebreo. Hebreo 6:10. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga inirang ng Diyos. Oh, nagbigay sila ng pagkain, pinakain ka, praise the Lord. Nagbigay sila ng pamasahe, praise the Lord. Oh, paglilingkod, saan daw po? Oh, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga inirang ng Diyos. Oh. Hindi pala malilimutan ng Diyos. Oh. Nagbigay ka ng pagkain, pinakain mo. Yun nag-mission sa'yo. Yun nag-word of God. At binigyan mo ng pamasahe. Pagpapasko naman, nagbibigay sila ng, pastor, pamasko mo. Sabi ko nga po sa inyo, meron din po ako napupuntahan mga bahay na talagang salat din naman. So, anong ginagawa ko? Pinapamaskuhan ko. Sinishare ko sa kanila. Di po ba? Oh, alam ng Diyos yun. Naging binigay dito, inawakan ko, binigay ko rito. Ganon din sa pagkain. Binigay ang pagkain dito, dinala ko, binigay ko lang dito. Ganon pong ginagawa ko. Alam ng Diyos yan. At yung mga ginagawang kong ganyan, hindi naman sila politiko. Ano po? Kaya tandaan nyo po yan. Iba po yung pumupunta yung politiko sa simbahan. Siyempre, merong iiwan yan. In kind or in form of pasalamat. Pero masakit nun, para siyang bumibili ng boto. Doon pa lang, vote buying. Hindi ba sinasabi ng COMELEC? Pag binibigyan kayo ng pera, kasi election, vote buying, sabi niya, ng COMELEC. Di po ba? Yeah. Kaya kumisan, may mga politiko po natatanggal sa posisyon. Na kumisan, hanggang hindi na sila nakakatakbo, tinatanggalan na sila ng karapatan. Dahil po sa marami pong ganyan. Kaya, yung corruption,
kung ako ang leader ng simbahan, hindi ko tatanggapin lahat yun. In kind or form of pasalamat, hindi ko tatanggapin. Kasi alata ng mga alata, kaya ka nagbigay. Kasi nga, may purpose. Anong purpose? Iboto nyo ako. Ano po? Iboto nyo ako. Sabi nila. Kaya sa buhay nating ito, ayun, sinabi ko po sa ang aking side ha. Kayo na pong balang umatol. Kung corruption yun. Hindi naman politiko yung pinupuntahan ko. Ano po? Yan. Salamat po, Panginoon Diyos. Nawa magliwanag sa mga taong nanonood ng aking video ang aking ibinahagi sa kanila na corruption in politics. Salamat po, Panginoon Diyos. At alam mo po ang aking ginagawa. Purihin ka, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, nasa programa tayo, ang pagbubunyag ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia. Like and share. Share ng share sa mga marami. At kung kayo naman po yun ng mga nagko-comment, pwede naman kayo mag-comment, ano? Sana naman po, kung magko-comment kayo, kung, halimbawa, hindi nyo nagustuhan yung ano ko, mag-comment kayo na ayon din po sa Biblia. Lagyan nyo ng chapter and verse. Ano po? Ako yung binasa ko po yun, sulat ng ating Panginoong Yesus at saka sulat ni Apostol Pablo. Ano? Kung kumukontra po kayo doon, kailangan ipakita nyo rin po na yung binasa ko mali yun. Gagamit din kayo ng talata. Hindi yung nagbibintang kayo. Wag nyo pong gawin yun. Ano po? Kung meron mo po nagkakaloob, pagkain, sabi ko nga po, sa pangangaral ko po, meron nagbibigay talaga ng pagkain. Hindi po maiwasan. Meron po talaga. May nagbibigay din mga pamasko, tuwing Pasko. O kung wala naman pong okasyon, pag nalaman nilang birthday mo, ako hindi ko binabando ang birthday ko. Kung tinatanong nila, sabi ko hindi, nakalipas na. Kaya ganun po ako. Ayaw ko pong mabahiran yung aking pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil po sa material na bagay. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, sabi ni Pablo, kung ako nagbibigay ko ng word of God, meron din akong karapatan na makinabang sa inyong tinatangkilik. Sabi niya. Ano po? Sige, kaibigan, hanggang dito na lamang. Like and share, ha? Sa marami. Share ng share. God bless us all.